The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. At that time, so many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak first to his disciples. Beware of the leaven, that is the hypocrisy of the Pharisees. There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet not one of them has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Ignatius of Antioch was the first to use the word Christians. So, ibig sabihin, nung pong kapanahunan ni Jesus, ay yung pong salitang Kristiyano ay hindi pa naman po nagagamit. Pero nung makalipas ang mga ilang taon, dahil sa preaching ng mga apostol, ay nagpasalin-salin na ang turo ni Jesus at dumating na rin sa katulad ni Saint Ignatius. So according to accounts, was schooled or educated by Saint John the Apostle. So dito ay ginamit na ni Saint Ignatius of Antioch yung salitang Christian or Christians. Si Saint Ignatius of Antioch ay isa sa mga itunuturing na napakahusay na theologian. Dito po yan sa Eastern Church. Antioch, belonging to the eastern part of the Roman Empire, while Rome, of course, is the capital of the Western Empire. At sinasabi din po na itong si Saint Ignatius of Antioch ay naging direct po na kumbaga ay successor ni Saint Peter. Not as the Pope, pero yung sinasabing direct successor ni Peter as the Bishop of Antioch. Because there were accounts that Saint Peter, before moving to Rome, ay namuno po muna dito sa simbahan sa Antioch. At ang pumalit nga po sa kanya ay ito ng si Saint Ignatius. Ngayon po si Saint Ignatius ay marami pong mga sinulat na mga letters. At usually yung theme ng mga letters na ito ay revolving around, of course, the Eucharist. Yung Eucharist daw is the food for immortality. So ito ay very consistent doon sa turo ni Jesus sa banal na kasulatan in the scriptures, especially in the Gospel of St. John, kung saan ay sinabi mismo ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay o pagkaing nagbibigay buhay. Ang sino man daw na kumain ng tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Of course, those words of Jesus pertain to the Eucharist. Kaya ito naman ho na tinuturo ni Saint Ignatius of Antioch that the Eucharist is the food for immortality, very reflective. Ulitin ko, doon po sa itinuro naman ni Jesus tungkol sa kanya bilang pagkaing nagbibigay buhay. And itong si Saint Ignatius of Antioch ay very brave sa kanya pong pananampalataya at paninindigan kay Jesus. Isa din po yan sa mga tema ng kanyang mga sinusulat na tayo bilang mga mananampalataya ay dapat mas maging matatag at dapat na hindi magpapagupo, lalong-lalo na doon po sa mga threats o di kaya sa mga puwersa na ipinagbabawal ang pananampalataya Kristiyano. At dito po, yung emperor, si Domitian, siya po yung kauna-unahan actually na emperor na itinuring yung kanyang sarili na ang origin ay divine. So meron daw elemento ng divinity sa kanyang pagiging emperor. Kaya tinawag niya yung kanyang sarili, Lord and God. At dahil dito kay Emperor Domitian, yung pong mga Kristiyano noon ay pinagbawal niya talaga
na mag-practice ng Kristyanismo dahil sino ba ang Diyos ng mga Kristiyano? Ang Diyos ng mga Kristiyano ay hindi yung emperador. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay si Kristo. Kaya naman, etong si Emperor Domitian ay nag-umpisa ng persecution ng mga Christians. Pero itong si Saint Ignatius of Antioch, hindi pa, kumbaga, ay namatay doon sa persecution na yun. Nakaligtas pa siya. Nung finally, si Domitian ay pumanaw, may pumalit sa kanya na isa pa na emperador, pero short-lived lang yung pamumuno. Ganun pa man, yung kanya pong policy, very inimical sa mga Kristiyano. Pero tumindi po yung persecution ng mga Christians nung itong short-lived na emperor ay namatay din. At pinalitan siya ni Emperor Trajan. Si Emperor Trajan, yun po yung napakarami din na pinapatay ng mga Kristiyano. At dito na nga po, si Saint Ignatius of Antioch ay namatay. Paano po siyang namatay? Siya po ay pinalapa sa mga leon. Doon po sa amphitheater, alam niyo po yung mga Romans noong unang panahon, marami po silang mga theater. Isa na sa mga theater na yan ay yung Colosseum, kung saan ay pinapanood po nila ay yung pong mga slaves habang nagpapatayan sila. At isa sa mga lugar pa rin na to, yung tinatawag na amphitheater, at dito din po, pinapanood nung emperador, kasama nung ilang mga pagans, yung kanyang mga supporters, yung kanyang mga followers, kung papaano ho, tino-torture, sinasaktan, beaten, o di kaya pinapakain nga po sa mga leon, yung pong mga Kristiyano. And one of the victims of this viciousness of Emperor Trajan was Saint Ignatius of Antioch. At alam ninyo, yung kanyang mga buto ay naging instrumento pa ng veneration ng mga Christians. Yun ang pagkakamali nitong emperador kasi usually kapag halimbawa merong naninindigan o di kaya very famous at matapang, yan po ay nagiging sagisag o simbolo ng mga Kristiyano. Kaya sila po yung ginagawang icon. Itong buto, nito pong si Saint Ignatius of Loyola, ay ginawa pang hong object of veneration ng mga Kristiyano. So imbes baga, yung mga Kristiyano po ay matakot dahil sa sinapit ni Saint Ignatius of Antioch, lalo pang naging maigting ang kanilang pananampalataya. But of course, sino po ba mabubuhay kapag kaharap mo leon? Sino po ba mabubuhay kung ikay nilalapa ng leon? Doon na namatay si Saint Ignatius of Antioch. He was declared a martyr of the church, but of course, he was a bishop. Kaya po Antioch dahil yung kanyang see o kaya diocese na pinamumunuan ay Antioch. So today, my dear friends, brothers and sisters, we recall the greatness of this man who offered his life for the sake of propagating the faith. He knew that by dying, Christians may be more emboldened to proclaim and practice the faith. Dahil yung mga ipinakitang halimbawa na mga katulad ni Ignatius of Antioch ay hindi po karuwagan, kundi katapangan. At dahil sa katapangang ito, dahil kahit na dumating pang kamatayan, hindi rin po natatakot yung pong mga Kristiyano na sumunod sa kanila. So imbes na matakot, lalo pang nag-umigting, lalo pang tumapang ang mga Kristiyano at dumating ang araw, wala nang magawa ang mga emperador na kung ituring ang mga sarili ay Diyos. Here, we do not only see the triumph of Antioch or of Ignatius of Antioch, but here we see that God triumphs over evil. He is the real God. If the emperor declared himself to be God, then he was mistaken because he did not possess the power of a true God. Kaya yung emperador ay namatay, pero yung totoong Diyos, siya po yung Alpha at Omega. Siyang pinagmulan at katapusan, pero siya mismo walang katapusan. So as we continue to celebrate this Eucharist, we thank our Lord for giving us Saint Ignatius of Antioch, a model of faithfulness, a model of courage, a model of a true Christian. May Saint Ignatius of Antioch pray for us. Amen.